Sa mundo ngayon, parang iisa lang ang mensahe na paulit-ulit mong naririnig. Grind harder, push more, hustle 24/7, burn yourself out kung kailangan. Para bang ang success ay premyo lang ng pinakapagod, pinaka-stressed, at pinaka-overworked. Pero sandali lang, paano kung mali ang approach na yan? Paano kung ang sobrang paghahabol mo ang mismong dahilan kung bakit tila lumalayo ang gusto mo? Ang mga Stoic philosophers, tulad ni Marcus Aurelius, hindi naniwala sa desperadong pagpilit. Sa kanyang journal, isinulat niya, "Confine yourself to the present." Ibig sabihin, ilagay mo ang buong atensyon mo sa ngayon. Hindi sa future na hindi mo kontrolado. Hindi sa outcome na hindi pa nangyayari. Ito ang sikreto na hindi itinuturo ng modern hustle culture. Hindi frantic action ang susi, hindi pagod ang puhunan, hindi anxiety ang strategy. Ang tunay na power ay nasa calm confidence, nasa kakayahang kumilos ng may linaw pero hindi nakakapit ng mahigpit sa resulta, nasa lakas ng loob na magtrabaho ng maayos tapos marunong mag-let go. Kapag sobrang higpit ng kapit mo sa isang bagay, nagkakaroon ng resistance. Nagiging desperate ang energy mo, at ang desperation, imbes na mag-attract, madalas nagre-repel. Mas malakas ang relaxed intention kaysa desperadong paghahabol. Kapag kalmado ka, malinaw ang isip mo. Kapag malinaw ang isip mo, mas tama ang desisyon mo. At kapag tama ang desisyon mo, mas natural dumadaloy ang opportunities papunta sa'yo. Isipin mo ang tubig. Hindi ito lumalaban sa bato. Hindi ito sumisigaw sa harang. Hindi ito napapagod kakapilit. Dumadaloy lang. At sa pagdaan ng panahon, ang tubig ang humuhubog sa bato. Hindi dahil mas malakas ito sa isang iglap, kundi dahil mas consistent at mas aligned ito sa natural flow. Ganito ang Stoic mindset. May konsepto silang tinatawag na amor fati, love of fate. Hindi lang pagtanggap sa nangyayari, kundi pagmamahal sa proseso. Pagtitiwala na kahit may detours, may dahilan ang lahat. May dalawang paraan ng pagkilos. Una, exhausting struggle, galit, takot, pressure, at panic ang pinanggagalingan. Pangalawa, effortless aligned action, kalmado, malinaw, grounded, at may tiwala. Pareho kang kumikilos, pero magkaiba ang energy, at magkaiba ang resulta. Ngayon, pag-usapan natin ang 10 Stoic rules na kayang baguhin ang paraan ng pagmanifest mo, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng wisdom. Number 1. The Art of Detached Desire. Narito ang unang Stoic rule na babago sa paraan ng pagmanifest mo. Gusto mo pero hindi mo kailangan. Mukhang simple pero ito ang pinakamahirap gawin. Sabi ni Epictetus, "Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants." Hindi ibig sabihin nito na huwag ka ng mangarap. Ang ibig sabihin niya, ang tunay na yaman ay hindi nakabase sa dami ng hawak mo, kundi sa kakayahan mong maging buo kahit wala pa iyon. Kapag kailangan mo ang isang bagay para maging masaya, nagiging desperate ka. At ang desperation ay energy ng kakulangan. Kapag iniisip mo, hindi ako okay hanggat wala ito. Nakadepende ang value ko dito. Ang ipinapadala mong signal ay takot at pressure. At ang pressure, lumilikha ng resistance. Pero kapag sinabi mo, gusto ko ito, pinaghahandaan ko ito, pero buo na ako kahit wala pa. Iba ang energy mo. Ito ang tinatawag ng Stoics na preferred indifference. Mas gusto mo ang success, love, o wealth, pero hindi nakatali ang inner peace mo dito. Hindi mo ginagawang hostage ang kaligayahan mo. At doon pumapasok ang magnetism. Ang taong kalmado, hindi needy at grounded, sila ang natural na naa-attract ang opportunities. Hindi sila naghahabol, sila ang hinahabol. Subukan mo ito sa araw na ito. Isipin mo ang pinakamalaking desire mo. Huminga ka ng malalim at sabihin mo, gusto ko ito, o mas mabuti pa. Ramdam mo ba ang pagluwag? Kapag nag-let go ka ng control, binubuksan mo ang mas malaking posibilidad. Hindi ito pagsuko, ito ay maturity. Ito ang lakas ng detached desire. Number 2. Present moment magnetism. Kung gusto mong maging magnetic sa opportunities, kailangan mong maintindihan ito. Ang power mo nasa present moment lang. Hindi sa future, hindi sa past, dito lang. Ngayon, karamihan ng tao, mentally wala sa kasalukuyan. Iniisip ang mga what if. Pinagsisisihan ang mga sana, pinaplano ang future na hindi pa sigurado. Pero sabi ni Seneca, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. Hindi ito poetic line lang. Practical strategy ito.
Kapag wala ka sa present, hindi mo napapansin ang opportunities. Hindi mo naririnig ang simpleng suggestion na pwedeng magbukas ng bagong income stream. Hindi mo nakikita ang chance encounter na pwedeng maging breakthrough. Ang scattered mind, hindi nakakakita ng magic. Pero kapag present ka, kalmado, grounded, aware, iba ang energy mo. Napapansin mo ang tone ng usapan, nararamdaman mo ang intuition mo, mas malinaw ang decision-making mo, at tandaan mo ito, ang pinakamagnetic na tao, sila yung tunay na present. Kapag kausap ka nila, pakiramdam mo ikaw lang ang tao sa mundo. Hindi sila distracted. Hindi sila nagmamadali. Buong attention nila nasa ngayon. At ironic man pakinggan, kapag tumigil ka sa paghabol sa future, mas gumaganda ang future mo. Gawin mo ito ngayong araw. Kapag nahuli mo ang isip mo na nagwo-worry o nag-o-overthink, huminto ka. Huminga ng malalim. I-feel mo ang paa mo sa sahig. Mag-observe ng 3 bagay sa paligid mo. Hindi lang ito mindfulness. Ito ay manifestation practice. Ang present moment, hindi waiting room ng buhay mo. Ito ang lugar kung saan nangyayari ang breakthrough. Number 3. The wisdom of accepted resistance. Ito ang katotohanan na ayaw marinig ng karamihan. Hindi mawawala ang obstacles. Hindi magiging smooth ang lahat. Hindi laging pabor sa iyo ang sitwasyon. Pero sabi ni Marcus Aurelius, the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ibig sabihin, ang harang mismo ang daan. Karamihan kapag may resistance, iniisip agad, hindi ito para sa akin. Mali yata ang path ko. Baka hindi ito meant to be. Pero paano kung ang resistance ay hindi rejection, kundi preparation? Isipin mo ang gym. Ang muscle lumalakas dahil sa resistance. Kung walang bigat, walang growth. Ganon din sa buhay. Ang delay minsan protection. Ang rejection minsan redirection. Ang obstacle minsan training ground. Kapag nilalabanan mo ang reality, nauubos ang energy mo sa galit at frustration. Pero kapag tinanggap mo muna ang sitwasyon, hindi bilang surrender, kundi bilang awareness, nagiging malinaw ang susunod mong galaw. Acceptance is not weakness. Acceptance is strategy. Kapag tumigil ka sa pag-react at nagsimula kang mag-respond, nag-iiba ang resulta. Sa susunod na may hindi umayon sa plano mo, huwag agad magpanik. Mag-pause ka at itanong, ano ang tinuturo nito sa akin? Paano ako mas pinalalakas nito? Paano ito makakatulong sa future version ko? Minsan ang gusto mong mangyari ay maliit lang kumpara sa plano ng buhay para sa'yo. Ang resistance ay hindi pader. Isa itong pintuan kung marunong kang tumingin. At kapag natutunan mong gamitin ang obstacles bilang stepping stones, doon ka nagiging unstoppable. Hindi ka na madaling ma-discourage. Hindi ka na basta-basta bumibigay. Dahil alam mo, ang humaharang sa iyo ngayon, siya ring magtutulak sa iyo pataas. Number 4. The power of inner authority. Ito ang pinaka-underrated na Stoic principle. Bawiin mo ang kapangyarihan mo. Maraming tao ang hindi namamalayan na araw-araw nilang ibinibigay ang power nila sa labas. Magiging masaya ako kapag yumaman na ako. Magiging confident lang ako kapag na-approve ako. Magiging okay ako kapag na-validate nila ako. Kapag ganyan ang mindset mo, ang boss ng emosyon mo ay hindi ikaw, kundi ang circumstances. Sabi ni Epictetus, no one can hurt you without your permission. Hindi ibig sabihin nito na wala nang masasakit na mangyayari. Ang ibig sabihin, ang interpretation mo ang nagde-decide kung paano ka tatayo pagkatapos. Kapag nakadepende ang mood mo sa social media likes, sa bank account mo, o sa opinion ng iba, para kang puppet, isang comment lang, bagsak ka na. Isang problema lang, nawawala ang confidence mo. Pero kapag nireclaim mo ang inner authority mo, nagbabago ang lahat. Masasabi mo, pinipili kong maging kalmado, pinipili kong maging grateful, pinipili kong maging grounded. Hindi dahil perfect ang sitwasyon, kundi dahil ikaw ang may control sa loob mo. At dito nagiging powerful ang manifestation. Kapag hindi ka needy, mas attractive ka. Kapag hindi ka desperate, mas confident ang galaw mo. Kapag hindi ka naghahabol ng validation, mas authentic ang presence mo. Ang taong may inner authority, hindi sila madaling ma-shake. At ang mundo, natural na gumagalang sa ganitong energy. Simulan mo ngayon, bago ka mag-check ng notifications, bago mo isipin kung may progress ba ang goals mo. Tanungin mo muna ang sarili mo, ano ang pipiliin kong maramdaman ngayon? Ikaw ang author ng experience mo. Hindi ang problema,
hindi ang tao sa paligid mo. At kapag naintindihan mo yan, doon nagsisimula ang tunay na power. Number 5. The art of strategic non-action. Sa kultura natin ngayon, parang kasalanan ang tumigil. Kapag hindi ka busy, pakiramdam mo na pag-iiwanan ka. Kapag hindi ka kumikilos, parang wala kang progreso. Pero ito ang hindi naiintindihan ng marami. Hindi lahat ng galaw ay advancement. May difference ang pagiging busy at pagiging effective. Ang Stoics naiintindihan ito. Minsan, ang pinaka-powerful na move ay walang move. Strategic non-action ay hindi katamaran. Ito ay wisdom. Isipin mo ang isang master chess player. Hindi siya basta-basta gumagalaw para lang may galaw. Nag-aantay siya. Nag-o-observe siya. Pinapagalaw niya muna ang kalaban. Habang ang iba nagmamadali, siya tahimik lang. Pero strategic. Maraming beses, ang action natin ay galing sa anxiety. Nagpapadala tayo ng message dahil natatakot tayong mawalan. Nag-a-apply tayo kung saan-saan dahil desperate tayo. Nagde-decide tayo agad dahil uncomfortable ang waiting. Pero ang frantic action, madalas naglalayo sa atin sa tamang opportunity. May mga bagay na hindi pwedeng pilitin. May seeds na kailangan ng panahon sa ilalim ng lupa bago tumubo. Kapag nagawa mo na ang part mo, nag-effort ka na, nag-prepare ka na, nagpakita ka na, minsan ang next step ay magtiwala. Maghintay, mag-observe, magbigay ng space. Kapag natutunan mo ang strategic non-action, titigil ka sa pagod na hindi productive. Mas mararamdaman mo kung kailan tama ang galaw at kailan mas makapangyarihan ang stillness. Subukan mo ito ngayong linggo. Sa isang sitwasyon na gusto mong kontrolin, huwag muna. Hayaan mo muna mag-unfold. Minsan, ang universe hindi kailangan ng tulong mo. Kailangan lang nito ng space. At ang taong marunong maghintay ng may tiwala, sila ang nakakakuha ng pinakamagandang resulta. Number 6. Gratitude as a manifesting force. Maraming tao iniisip na ang gratitude ay simpleng thank you lang, parang good manners lang. Pero sa Stoic philosophy, ang gratitude ay isang powerful force na kayang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Kapag ang focus mo ay nasa kulang, kulang din ang mararamdaman mo. Kapag ang focus mo ay nasa meron, doon nagsisimula ang abundance. Si Marcus Aurelius, kahit emperor na siya ng Rome, araw-araw niyang pinaaalalahanan ang sarili niya na magpasalamat. Kahit sa mga taong mahirap pakisamahan. Bakit? Dahil naiintindihan niya na ang gratitude ay hindi depende sa perfect na sitwasyon. Ito ay mindset. Kapag nagigising ka sa umaga at iniisip mo agad ang problema, nagseset ka ng scarcity tone sa buong araw mo. Pero kapag nagising ka at nagpasalamat ka sa simpleng bagay, sa paghinga mo, sa katawan mo, sa pagkakataon mo, nag-iiba ang energy mo. At tandaan mo ito, ang energy na dala mo ang nag-a-attract ng experience mo. Kapag grateful ka, hindi ka desperate. Kapag grateful ka, hindi ka insecure. Kapag grateful ka, hindi ka naghahabol. At ang taong hindi naghahabol, siya ang hinahabol. Pero hindi ito fake positivity. Hindi ito pag-ignore sa problema. Ito ay pagpili na makita ang lakas sa gitna ng challenge. Makita ang lesson sa gitna ng struggle. Makita ang blessing kahit hindi pa kumpleto ang picture. Subukan mo ito ngayong gabi. Bago ka matulog, maglista ka ng 5 bagay na meron ka na. Huwag generic. Damhin mo talaga. Kapag naramdaman mong enough na ako, doon nagsisimulang dumating ang more. Gratitude turns what you have into enough. At ang taong marunong makontento, sila ang pinakahanda tumanggap ng mas marami. Number 7. The strength of emotional sovereignty. Ito ang isang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Ang emosyon mo ay hindi nangyayari sa iyo. Pinipili mo kung paano mo ito hahawakan. Karamihan ng tao, alipin ng emosyon. Kapag may nag-comment ng masama, galit agad. Kapag may rejection, bagsak ang confidence. Kapag may problema, panic mode. Pero sabi ng Stoics, lalo na ni Seneca, hindi ang pangyayari ang sumisira sa iyo, kundi ang interpretation mo dito. Emotional sovereignty ay hindi pag-suppress ng feelings. Hindi ito pagiging bato. Hindi ito pagiging manhid. Ito ay kakayahang maramdaman ang emosyon nang hindi ito ang nagmamaneho ng buhay mo. Halimbawa, pwede kang makaramdam ng lungkot, pero hindi ibig sabihin susuko ka na. Pwede kang makaramdam ng galit, pero hindi ibig sabihin mananakit ka. Pwede kang matakot, pero hindi ibig sabihin titigil ka. Ang emosyon ay messenger.
hindi master. Kapag natutunan mong i-pause ang sarili mo bago mag-react, nagkakaroon ka ng power. Kapag tinanong mo ang sarili mo, ano ang tinuturo ng emotion na ito? Paano ko gagamitin ang energy na ito constructively? Doon ka nagiging sovereign. At tandaan mo ito, ang emosyon mo ay creative energy. Kapag palagi kang nasa fear at insecurity, iyon din ang naa-attract mo. Kapag marunong kang pumili ng calm at confidence kahit may chaos, iyon din ang dumadaloy sa buhay mo. Hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari, pero kontrolado mo kung paano ka tatayo pagkatapos. Simulan mo ito ngayon. Sa susunod na may matinding emotion, huwag agad mag-react. Huminga ka, mag-pause ka, piliin mo ang response mo. Sabihin mo sa sarili mo, my emotions exist, but they do not control me. At kapag ikaw na ang may hawak ng emosyon mo, hawak mo na rin ang direksyon ng buhay mo. Number 8. The philosophy of enough. Sa mundo ngayon, parang laging may kulang. Kulang ang pera, kulang ang followers, kulang ang achievements, kulang ang validation. At habang nakafocus ka sa kulang, pakiramdam mo hindi ka pa sapat. Pero sabi ni Seneca, it is not the man who has too little, but the man who craves more, who is poor. Malalim ito. Hindi ka nagiging mahirap dahil kulang ang hawak mo. Nagiging mahirap ka kapag hindi mo nararamdaman ang enough. Ang Stoic philosophy ng enough ay hindi tungkol sa pagsettle. Hindi ito pagiging tamad o walang ambition. Ito ay pag-intindi na ang worth mo ay hindi nakabase sa next milestone mo. Kapag iniisip mo, mas magiging masaya ako kapag, mas magiging confident ako kapag, ibig sabihin, ipinagpapaliban mo ang peace mo. Pero ang tunay na power, nagsisimula kapag kaya mong sabihin, buong-buo na ako ngayon, kahit may goals pa ako. Ironically, kapag naramdaman mo ang enough, mas dumadating ang more. Bakit? Dahil hindi ka na desperate, hindi ka na insecure, hindi ka na naghahabol. Ang energy mo relaxed, grounded, confident. At ang ganitong energy ang pinaka-attractive. Ang taong kontento pero patuloy na lumalago. Sila ang tunay na malakas. Subukan mo ito mamaya bago ka matulog. Ilista mo lahat ng meron ka ngayon. Mga natutunan mo, mga taong kasama mo, mga pagkakataong dumaan sa'yo. Damhin mo ang richness ng buhay mo. Hindi sa pera lang, kundi sa experience. Kapag sinabi mong, I am enough right now, nagbabago ang frequency mo. At mula sa lugar ng pagiging sapat, doon natural na dumadaloy ang mas marami. Number 9. The courage of authentic expression. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nagmamanifest ang gusto mo. Hindi ka totoo sa sarili mo. Maraming tao ang nabubuhay para sa approval. Pinipili ang career dahil maganda pakinggan. Sumasang-ayon kahit hindi aligned. Ngumingiti kahit hindi masaya. At habang ginagawa mo yan, may internal resistance na nabubuo. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong ubusin ang oras mo sa pagtingin sa ginagawa o sinasabi ng iba. Focus ka sa sarili mong character. Kapag hindi ka authentic, parang maling address ang binibigay mo sa universe. Paano dadating ang tamang opportunities kung hindi naman ikaw ang lumalabas? Authentic expression ay hindi pagiging bastos. Hindi ito pagiging rebelde. Ito ay pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang totoo ng may respeto. Sabihin ang opinion mo kahit hindi popular. Piliin ang path na gusto mo kahit hindi safe. Aminin ang gusto mo kahit hindi ito ang inaasahan ng iba. Oo, may mga taong hindi makakaintindi. May mga opportunity na mawawala. May mga relasyon na hindi mag-a-align. Pero tandaan mo, kapag may umaalis dahil naging totoo ka, hindi yon loss. Yon ay alignment. Ang pagiging authentic ay parang filter. Nire-repel nito ang hindi para sa'yo at ina-attract ang aligned sa'yo. At doon nagiging mas madali ang manifestation. Hindi mo na kailangang pilitin. Hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi mo na kailangang mag-adjust para lang tanggapin. Simulan mo ngayon. Sa isang usapan, sabihin mo ang totoo mong nararamdaman. Sa isang desisyon, piliin mo ang gusto mo, hindi ang dapat. Kapag totoo ka sa sarili mo, mas malinaw ang direction mo. At kapag malinaw ang direction mo, mas mabilis dumadaloy ang para sa'yo. Ang pinaka-magnetic na version mo, ang tunay na ikaw. Number 10. Trust in divine timing. Ito na ang pinakamalalim sa lahat, magtiwala sa tamang oras. Karamihan sa atin, gusto agad, gusto ngayon, gusto mabilis, gusto ayon sa timeline natin.
Pero madalas, ang impatience ang sumisira sa proseso. Sabi ni Marcus Aurelius, accept the things to which fate binds you, and love the people with whom fate brings you together. Hindi ito passive waiting, ito ay active trust. Kapag pinipilit mong mangyari ang isang bagay bago ka pa handa, nagkakaroon ng chaos. Kapag kinokontrol mo ang bawat detalye, nauubos ang energy mo. Pero kapag ginawa mo ang part mo ng maayos, tapos marunong kang mag-let go sa outcome, nagkakaroon ng flow. Tingnan mo ang buhay mo, ang pinakamagagandang nangyari sa'yo. Planado ba lahat? Sakto ba sa timeline mo? Malamang hindi. Minsan ang delay ay proteksyon. Minsan ang rejection ay redirection. Minsan ang no ay naghahanda para sa mas malaking yes. Kapag nagtitiwala ka sa divine timing, hindi ka na nagpapanik. Hindi ka na nagmamadali. Hindi ka na nag-overthink. Kumikilos ka pa rin. Nag-e-effort ka pa rin. Pero hindi ka desperate. Ang mindset mo, gagawin ko ang kaya ko ngayon. At ang hindi ko kontrolado, ipagkakatiwala ko. At doon nagsisimula ang peace. Ang universe, o ang buhay mismo, mas malawak ang perspective kaysa sayo. May nakikita itong hindi mo pa nakikita. Kapag marunong kang magtiwala, mas nagiging relaxed ang energy mo. At ang relaxed na energy ang pinakamagnetic. Sabihin mo sa sarili mo, I relax, I trust, I receive. At habang nagtitiwala ka sa timing ng buhay, unti-unting nag-a-align ang lahat para sa'yo. Ngayon, balikan natin. Hindi pala manifestation ang problema mo. Ang problema, ang paraan mo ng paglapit dito. Hindi ito tungkol sa paghabol, hindi ito tungkol sa pagpilit, hindi ito tungkol sa pagod. Ito ay tungkol sa pagiging ready. Kapag niyakap mo ang 10 stoic rules na ito, detached desire, gusto mo pero hindi mo kailangan. Present moment awareness, ngayon ang power mo. Accepted resistance, obstacle ang daan. Inner authority, ikaw ang may control sa loob. Strategic non-action, hindi lahat ginagalaw. Gratitude, abundance mindset. Emotional sovereignty, emotions mo, hindi boss mo. Philosophy of enough, sapat ka na ngayon. Authentic expression, maging totoo. Divine timing, magtiwala sa proseso. Mapapansin mo ang isang malaking shift, hindi ka na naghahabol ng buhay. Ikaw na ang hinahabol ng opportunities. Ang tunay na manifestation ay hindi pagkuha ng gusto mo. Ito ay pagiging taong kayang tumanggap ng para sa'yo. Kapag kalmado ka, mas malinaw ka. Kapag malinaw ka, mas aligned ka. Kapag aligned ka, natural na dumadaloy ang blessings. Hindi mawawala ang challenges, pero magkakaroon ka ng wisdom. At ang wisdom, kapag consistent mong in-apply, lumilikha ito ng mga kondisyon kung saan ang miracles ay nagiging normal. Ang manifestations mo, maaaring papunta na. Ang trabaho mo, mag-relax, magtiwala, at ihanda ang sarili mo. Kung nakarelate ka dito, isulat mo sa comments. I relax, I trust, and I receive. At tandaan mo, stay stoic, stay strong, stay open.